Dahil sa mga naglalabasang pangalan na nasasangkot umano sa PDAF scam issue, kabilang na ang tatlong kasalukuyang senador na sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Bong Revilla Jr. at Senate President Juan Ponce Enrile. At sa inilabas na pahayag ni Justice Secretary Laila De Lima na nasa 19 ang bilang ng mga senador na inilagay ni Napoles sa affidavit nito na nakinabang sa pork barrel scam, aminado ang Senado na nagiging questionable na ang kanilang kredibilidad. Ayon kay Cayetano, nagsasuffer ang credibility ng Senado kasama na ang bansa dahil sa lumalalang pork barrel scam. Ang bansa, hindi lang ang Senate ang nagsasuffer kapag pabaksak ng pabaksak ang credibility ng Senate, nagsasuffer din yung bansa. Ang pork barrel in the 2013 budget is less than 2%. So kung may corruption sa 2%, mas malaki ang corruption sa 98%. So dati ang watchdog ay yung Senado. So ngayon, dahil durog ang Senado, paano kami mag-iimbestiga sa iba? Ngayon kasi ang tingin ng tao, bantay sa lakay ang Senado. Samantala, ayon naman sa naging pahayag ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson kahapon, nasa 12 senador ang mga nasasangkot base sa draft affidavit na ibinigay ng asawa ni Napoles sa kanya. Ngunit ayon naman kay Senator Cayetano, mas maiging agad na ilabas ang affidavit ni Napoles para hindi nagbubunga ng mga pagdududa. Ayon sa kanya, habang tumatagal ang panahon, nagkakaroon ng cloud of doubts ang mga tao. Mas magandang ipangalan. Kung hindi, everyone's under the cloud of doubt and you can protect yourself. Pagka nagsalita ka kagad, para ka bang guilty. Pag hindi ka nagsalita, yung buong institusyon naman, no? Hindi naman ikinatatakot ni Cayetano na magkaroon ng constitutional crisis dahil bahagi ito ng paglilinis sa Senado. Ayon pa kay Cayetano, transparency ang isa sa mga susi para tuluyan ng matapos ang issue ng pork barrel scam. Total transparency is one of the key of getting out of this problem. Nagbigay naman ng mensahe ang senador kay Napoles na huwag nang magpa-impluwensya pa sa ibang tao. Ms. Napoles, if your conscience is bothering you or you're concerned about your spiritual, physical well-being, di ba? Tell all right away, di ba? Wag nang mag-strategize, wag nang pa-impluwensya kahit kanino or ano, di ba? Come over or kung mas komportable siya sa ospital, ginawa na namin kay General Garcia nung mga congressmen kami. Kami ang pumunta doon na nasa hospital bed, di ba? I mean, we will give all respect and due care to her health. What's important is that we get the testimony ASAP. Hindi maaaring maging state witness ang umano'y 10 billion peso pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles dahil siya ang point person sa lumalalang issue ng PDAF. Ayon ito kay Majority Floor Leader Alan Peter Cayetano. I'm still uneasy on making her a state witness and letting her go. Kasi what message will that tell our people? Sinasabi ba natin, pag nagnakaw ka, lakihan mo na, no? Para kapag ikaw na kumanta at meron kang isusoli na konti, maabswelto ka, no? Pag ginawa mong state witness si Ms. Napoles, pwedeng sabihin ng tatlong senador, wag na siya, kami na lang. Ayon kay Cayetano, ang unang dapat gawin ni Napoles ay sabihin niya ang lahat ng kanyang nalalaman at kung magkano ang halagang ninakaw niya. Ang perang nasa kanya maging sa mga sinasabi niyang boss niya. Ngunit paglilinaw nito, hindi ito nangangahulugang mapapawalang sala siya sa mga kasalanan niya. No, to be applied also sa pagiging state witness. Nagiging ridiculous na basta't gusto mo lang kumanta, scot-free ka. Having said that, if you cooperate, sosoli ka ng pera, and yung information ay vital, pakita ka na sorry ka talaga, magpakulong ka pa rin at soli ng pera, pero pwedeng pag-usapan under the parameters of the law. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newslight.